Gano'n na? Ayun. Magkano po? 4.50 po. 350. Opo. Tapos isang daan na lang. Para mas mura. Salamat. Guys, nandito ako ngayon sa Quiapo, Manila. Samahan niyo akong mamasyal. Yung offer ko lang sa loob. Makipagtsikahan. Nakala ko nag-shake. At tikman ang iba't ibang mga street foods na matatagpuan dito. Mamaya ako kwento ko sa inyo kung ano lasa ito. Yung pastilles, anong ano to? Delicacy? Anong province? Yung ano lang, may sulaman lang ha. O tara na! Gala na tayo! Ang Quiapo ay isang distrito na matatagpuan sa lungsod ng Maynila. Tinatawag din itong Old Downtown of Manila dahil minsan itong naging sentro ng kalakalan sa buong lungsod. Pero saan nga ba talaga nakuha yung pangalang Quiapo? Batay sa mga kwento, ang pangalan ng lugar na to ay hinango pa sa isang uri ng water cabbage na matatagpuan dito noon. Ito ang Pistea strateotes o mas kilala sa Tagalog na Quiapo. Ang tanong, bakit nga ba sikat na sikat ang lugar ng Quiapo? Puwera sa mga batang Quiapo ha? Unang-una, dito natin matatagpuan ang Quiapo Church. Dito sa simbahan ng Quiapo natin makikita ang imahe ng mahal na poong Nazareno o ang sagradong Black Nazarene. Ang imahe ay dala pa ng mga Agustinian Recollect missionaries na dumating sa Maynila noong taong 1606, galing sa Mexico. Una itong iniluklok sa simbahan ng St. John the Baptist sa Luneta. At makalipas ang 2 taon ay inilipat ito sa mas malaking simbahan ng San Nicolas de Tolentino sa loob ng Intramuros, Maynila. Noong taong 1767 ay inilipat na yung imahe sa simbahan ng Quiapo. Ito ang dahilan kung bakit merong translasyon tuwing pista ng mahal na poong Nazareno. Ipinaparada ang imahe para gunitain ang paglipat nito mula sa simbahan ng San Nicolas de Tolentino sa Intramuros patungong simbahan ng Quiapo. Itong simbahan ng Quiapo ay may malalim na kasaysayan. Una itong itinayo ng mga Franciscan missionaries noong taong 1600s pa. Ngunit nasira ito ng tuluyan dahil sa lindol noong 1863. Itinayo uli ito, pero sa kasawiang palad ay natupok naman ng sunog noong 1929. Itong gusali na nakikita natin ngayon ay itinayo noong taong 1933. At mas pinalaki pa noong taong 1984 para naman ma-accommodate ang libu-libong mga deboto. Dito rin sa Quiapo matatagpuan ang Plaza Miranda, kung saan napakaraming tao ang dumaraan araw-araw. At dahil nga dyan ay tinawag rin itong Manila's version ng Times Square. Sa paligid nito, makikita ninyo nakapwesto yung mga fortune tellers o yung mga manghuhula. Marami ring nagbebenta dito ng mga kandila, mga imahe at iba pang mga religious items. At dito rin sa paligid ng lugar na to makikita yung mga binibentang mga agimat at iba't iba pang mga charms. Magkano po yan? Itong Plaza Miranda ay naging sentro ng politikal na pagpupulong at may mga hindi magagandang nangyari dito nung nakaraan. Isa na dyan yung failed na assassination attempt sa dating Pangulong Manuel Rojas.
Dito rin nangyari yung Plaza Miranda bombing of 1971. Sa kasalukuyan, itong lugar na to ay nagsisilbing Freedom Park, kung saan malaya ang bawat isa na magpulong at magkita-kita. At dito rin sa Quiapo matatagpuan ang iba't ibang klaseng street food. Sobra akong nag-enjoy at nabusog ng husto sa food trip na to. Paano nga? Ang daming iba't ibang street food ang natikman namin. At yung iba nga dyan, ngayon ko lang nasubukan. Una kong sinubukan yung mga palamig dahil medyo mainit ng mga panahon na yon. Kaya, first stop, yung dragon fruit juice. Sobrang refreshing nito. Dalawa yung sizes ng cups. Yung maliit ay 50 pesos at 70 pesos naman yung medyo malaki. Sinubukan rin namin tikman itong bukayo. ₱50 naman ang bawat tab niyan. Meron din sila ditong giant siomai. Dalawa nga lang busog ka na eh. At binibenta lang yan ng 50 pesos. 6 na peraso na yun. 1 sawa ka pa dito ng chili garlic. Ito yung tipong hindi mo na talaga kailangan magkanin. Siguradong busog ka na. At etong inihaw na pusit naman, ito yung pinatuyo ha. 12 pesos naman ang isang stick niyan. Okay na okay rin, lalo na kapag sinawsaw mo sa suka at maraming sibuyas. Mag-toothbrush ka lang pagkatapos ha. At syempre, hindi ko rin pinalampas yung squid ball, kikiam at hotdog. Sarap kaya niyan. Kaya tara guys, let's make tusok-tusok the squid ball. At dumiretso nga ako dun sa unang pakay namin na food spot. Alam nyo ba kung saan yan? Sikat na sikat ito at yan ang Globe Lumpia House. Guys, pili muna tayo ng lumpia. Dito tayo sa Globe Lumpia House. Sikat na sikat dito sa Quiapo. Tignan natin kung ano ba talaga yung lasa ng lumpia. Curious lang ako, ano ba yung itim na yun na nilagay nila? Tingin ko, isa yun to sa nagpapasarap eh. May idea ba kayo? Sabi nila masarap. Oo, masarap po. Subukan natin. So guys, dito, nakita niyo yung lugar na maliit lang. Tapos pipila ka dito, parang bumibili ka lang ng ticket. Tapos yung stall dito yung lumpia. Eh, balita ko sobrang sikat. Sobrang sikat, kaya inayo natin. Ito talaga yung OG na lumpiaan dito sa Quiapo. Akalain nyo, 1956 pa lang, nag-ooperate na sila. At pagdating nga pala sa location, yung address nila ay 740 Raon Street, Quiapo, Manila. So, malapit na tayo. Bumili ako ng 5 lumpia, 200 pesos. Okay na, no? 11 daw po, 11! 40 pesos ang benta nila sa bawat isang lumpia. Bakit po? Anong ginawa ko? Hindi ba? Hindi pala sa personal. At tinikman ko na ngayon lumpia. Lumpiang ubod pala to. Manamis na miss yung lasa. At talagang malalasahan mo yung garlic. Fresh na fresh. Itong sauce, hindi mo na kailangan to. Kaya ito lang okay na. You should try this. It's really good. Kailangan ko ng panulak. Ready na ba? Uy, ang bilis. Grabe. Sa tabi ng lumpiaan, may nagbebenta ng mango graham shake. Sa tingin ko, bagay na bagay ito sa lumpia. Ako nagsashake eh. Ayaw ma-shake eh. Ako na magsashake. Talaga kaya dito ko pumesto no dahil bagay sa lumpiano. Anong name mo? Joy po. Joy. Guys, si Joy.
Kaya naman kung madadaan kayo sa Quiapo, subukan niyo yung lumpia dito sa Globe Lumpia House. At say hi to Joy at subukan nyo na rin yung kanyang Mango Graham Shake. Siguradong mag-i-enjoy kayo. Appetizer pa lang yung lumpia natin dahil next stop naman, titikman natin ang sikat na palabok dito sa Quiapo. At dito ko nga ito natagpuan sa Lutong Maynila section ng Quinta Market. Bakit nga ba naging legendary itong palabok na to? Kahit nakampawis ayos lang, diba? Siyempre, Kung titingnan mo sa ibabaw, hindi halatang palabok dahil hindi mo makita yung noodles eh. Malalaman mo na palabok to kapag dun ka sa gilid ng lalagyan tumingin. Gusto ko talagang tikman para malaman yung lasa nito. At ma-identify din yung iba't ibang mga components na bumubuo dito. kita mo. Ayos, diba? Bakit nga ba ito kinadayo-dayo dito? Titikman ko na. Itong palabok pala na to, may iba't ibang mga components. Meron tong chicharon, meron ding itlog, tapos ito naman yung tokwa, at meron din tong pusit. Unlike any other traditional na palabok, itong version na to hindi masyadong matinapa. Mas nalalasahan ko yung pusit. At nagustuhan ko rin to, okay rin yung flavor niya. Ang isa pang maganda dito sa palabok nila guys, talagang sagana sa sauce, kaya mag-i-enjoy ka. Yung chicharon nga medyo hindi na malutong no dahil sumipsip ng sauce, pero ang lasa naman yan. Kaya kung mahilig ka sa palabok, bisita na dito kay Jolly Dada. At huwag nyo kalimutang mag-take out ha, para meron naman kayong pampasalubong. Siguradong ma-appreciate nila yan. Guys, una natin pinuntahan yung Globe Lumpia House. Kung saan tinikman natin yung Chinese lumpia at talaga namang kakaiba yung lasa. Pumunta nga tayo dun sa sikat na palabok na place dito sa Quiapo. At ngayon naman, pupunta na tayo sa ating next food stop. Punta na tayo sa pastilan. Alam nyo guys, ang tagal ko nang gustong mag-share ng recipe ng chicken pastil. Kaso hindi ko naman alam kung anong lasa, kaya gusto ko munang tikman. Ang daming temptasyon dito kung ano-anong pagkain yung nadadaanan mo, kaya nag-take out din ako niyan para matikman. At dumiretso na nga ako dito sa A. Bautista Street sa Quiapo. Ito na yung pastilan, kaliwat kanan ng pastil makikita ninyo. Ready na ako para subukan ang chicken pastil. Isang gawa to? Chicken. Tapos ito rice lang na regular rice. Tapos paano kinakain to? Kinakamay lang? May gloves. Guys, may gloves pa. Ready? Laban na tayo dyan. Guys, ito yung pastil chicken. Tapos ito pastil din yung nasa ibabaw. Ang dami kong tanong dahil gusto ko talagang malaman kung saan ba ito nag-originate, paano ba ito kinakain, at syempre, ano ba talaga ang lasa ng chicken pastil. Yung pastil, saan ano to? Delicacy? Anong province? Sa Mindanao ba? Mindanao? May specific ba na region, na probinsya? Doon ko nalaman na isa pala itong Moro dish at nagmula pa to sa Maguindanao. At kadalasan daw kinakain tong almusal, pero of course, you can eat this any time of the day. Masarap pala tong chicken pastil, lalong-lalo na kapag maanghang. Kaya tuloy lalong tumatagaktak yung pawis ko Pero alam nyo, enjoy naman Pagdating sa presyo, abot kaya rin ito. Yung isang balot ng dahon ng saging na may kanin at konting pastil sa ibabaw, 10 pesos lang. Pero separate pa yung isang tub na binili ko Kaya naman inubos ko lang yung kanin at tinake out ko na yung natirang tub at nag-order pa ako ng extra rice. Siyempre para makabisado natin yung lasa, para makagawa na tayo ng recipe nito. Oh, next stop na tayo! Bago umalis ng Quiapo, dumaan din ako dito sa viral na famous sotanghon ni Nanay Rosa. Nakapunta na ba kayo doon? Meron silang dalawang klaseng sotanghon na binibenta. Yung regular at yung overload. O diba? Usong-uso ang overload ngayon. Kapag sinabing regular sotanghon yan na may itlog. At kapag overload naman, yan yung regular sotanghon.
So yung sotanghon na may itlog at nilalagyan pa nila ng pork yan. 60 pesos yung regular sotanghon at 80 pesos naman yung overload. So nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo yung orderin. Depende sa preference at depende sa budget nyo. Pagdating sa lasa, ayos din naman. Kaya susubukan din natin gawin itong dalawang ito para matry nyo rin. Mga kalasa, sobrang saya nitong bisita natin sa Quiapo. Imagine niyo no, kahit na empacho, happy pa rin ako. Ang dami nating natikman na iba't ibang pagkain dito. Pati yung mga hindi ko pa nasubukan before, natikman ko na, kaya okay na okay. Pero ang tanong, meron pa rin ba akong hindi nasubukan na dapat must try dito sa Quiapo tuwing bumibisita? At meron pa ba kayong mga marerecommend ng lugar na dapat nating bisitahin para mag-food trip? Speaking of food trip, nag-ready na rin ako dahil hapon na kami nang nakauwi. Meron pa kaming food trip kinabukasan. O yeah, abangan nyo yung video dahil biyaheng probinsya naman tayo sa Batangas. Nilibot natin yan. Gusto ko rin may share yung aking experience at excitement. Kaya naman, nagdala ako ng pasalubong sa mga kasama ko para matry din nila yung mga pagkain. At ngayong natikman ko na, confident na ako para gumawa ng recipe ng Globe Lumpiang Sariwa. Siyempre yung Jolly Dada Palabok, next in line natin yan. At alam ko na rin yung lasa ng chicken pastil. Yakang-yaka na yan. And of course, yung sotanghon ni Nanay Rosa. Cheers!